Hindi lahat ng pag-aalaga ay nakikita ng iba. Isang magandang araw mga kapwa ka-OFW, may mga ginagawa araw-araw na parang maliit lang pero mabigat sa katawan at sa puso. Hindi ito kwento ng kabayanihan, kwento ito ng pagiging nandun kahit pagod ka na. Tuwing umaga, una kong tinitingnan ay si Lola, kahit nakahiga lang siya. Ramdam ko agad yung bigat ng paghinga niya. Sanay akong makinig, hindi lang sa tunog kundi sa pakiramdam. May mga araw na hirap siyang umubo. Kita mo sa mukha niya ang discomfort kahit wala siyang sinasabi. Doon ko alam na kailangan ko siyang tulungan. Nakahiga lang siya sa kama. Inaayos ko muna yung posisyon ng katawan. Dahan-dahan, ayokong magmadali. Kasi mahalaga ang bawat galaw. Sinisigurado kong maayos ang ulo at likod niya. Konting taas, konting tagilid. Maliit na adjustment pero malaking tulong sa paghinga. Saka ko sisimulan ang pagtapik sa likod. Hindi malakas, hindi basta palo. Maingat at malasakit sa bawat galaw. May tamang retro ang pagtapik. Hindi pwedeng mabilis, hindi rin pwedeng mabagal. Pakiramdaman ang katawan niya, hindi sariling pagod. Minsan, wala agad epekto. Walang ubo, walang plema at tinatanggap ko iyon ng walang inis. Kapag napagod na siya, humihinto ko muna. Hinahayaan ko siyang mamahinga ng maayos. Hindi ko siya minamadali. May mga araw na kailangan kong ulitin ito. Umaga, hapon, minsan gabi. Paulit-ulit pero kailangan. Kapag umuubo siya, tahimik lang ako naghihintay. Hindi ko siya pinipilit. Nandito lang ako, handang tumulong. Kapag may pleman lumalabas, kahit konti lang, nakakahinga ako ng maluwag. Alam kong kahit papaano gumagaan ang pakiramdam niya. Maliit na bagay na nagbibigay ng ginhawa. May mga sandali na pareho kaming tahimik, walang usapan, walang tunog, galaw lang at pahinga. Hindi ko ito natutunan sa paaralan. Natuto lang ako araw-araw ng karanasan sa paulit-ulit na pag-aalaga. May kaba minsan, baka mali ang ginagawa ko, baka kulang, pero mas nangingibabaw ang intensyong makatulong. Hindi ako doktor or nurse, isa akong caretaker na may malasakit. At minsan, sapat na iyon. May mga araw na mabigat din ang pakiramdam ko. Pagod ang katawan, pagod ang isipan. Pero hindi ko ipinapasa sa kanya. Natutunan kong mas maging kalmado. Kapag kalmado ako, mas kalmado rin siya. Magkasabay kaming humihinga. Mas mahirap kapag gabi. Mas tahimik, mas ramdam ang hirap at pahinga. Mag-ingat sa bawat galaw. Sa ganitong oras, mas mahaba ang pasensya. Mas mabagal ang kilos, mas maraming dasal sa loob. Hindi araw-araw may progreso, may mga araw na parang walang pagbabago pero hindi ibig sabihin walang silbi ang ginagawa. Tapik sa likod, hinga ng malalim, hintay ulit, paulit-ulit ang ginagawa pero iba-iba ang pakiramdam bawat araw. Walang eksaktong formula. Ginagawa ko kung anong kaya ko at yun ang mahalaga dahil sa pag-aalaga walang shortcut, walang madali. Hindi lahat ng pagmamahal ay maingay, hindi lahat ay may salitang mahal kita. May pagmamahal na tahimik lang, nakikita sa kilos, nararamdaman sa ingat. Katulad ng pagtapik sa likod ng isang lola, walang audience, walang papuri. Paulit-ulit ang ginagawa pero hindi nauubos ang malasakit. Kahit minsan pagod na, may mga araw na ramdam kong sapat na, may mga araw na mahirap. Parehong tinatanggap. Hindi ito perpektong kwento, hindi rin palaging magaan, pero totoo. At kahit mahirap, pinipili kong manatili dahil may umaasa. Ganito ang tunay na pag-aalaga, walang arte, walang shortcut, hindi palaging nakikita, hindi palaging napapansin, pero may saysay. At sa bawat araw, mas nauunawaan ko kung ano ang tunay na malasakit. Hindi lahat ng kabutihan ay malaki ang galaw. Minsan, isa lang itong maingat na tapik sa likod para gumaan ang pakiramdam. Ganito ang buhay caretaker. Tahimik, paulit-ulit, pero puno ng puso. Hanggang sa mga susunod nating kwento mga ka-OFW.